Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyo pong aba pong lingkod. Palagi ko pong sinasabi sa inyong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro na siya pong kapahayagan ng ating Diyos na kataas-taasan, ang banal na Espiritu Santo po. At sa pagpapatuloy nga po nung naiwan kong salaysay nung nakaraan pong linggo, ayun nga po ang atin pong mahal na Birhen sa kauna-unahan pong pagkakataon sa loob po ng 19,600 years halos na paglilibot niya sa buong sanlibutan. Ito po yung kauna-unahan ng pagkakataon na sa huling bayan po at lupain na kanyang inapakan ay nagkaroon po siya ng matatawag niyang pamilya, dahil nga po sa buong paglilibot po niya ay palagi lang po siyang naaampon. Bagamat talaga pong hirap po sa kalooban ng esposa ni Adan natanggapin po ang bata, dahil nga po napakalayo po ng panlabas na anyo ng batang Maria, ng sanggol na Maria sa orihinal po nilang anak. Yan po ang naging umpisa po. At yun nga po, naging bulong-bulungan. Ang bata ay baka tiyanak, bawal binyagan, baka pumanaw, baka matunaw. So ang lahat po ay, ang mata po ay naka-observe po sa sanggol po sa bata pong Maria. Pagkapat wala naman pong nakakaalam kahit na sino po mula nung unang-una at halos nga po hanggang sa kasalukuyan ay hindi po makapaniwala ang lahat na ang bata pa lang mula pa sa kanyang kasanggulan ay kontrobersya kung saan nga po nagmula. Ayan po pala ang katawan po ng ating Espiritu Santo. Ang bata pong pakalat-kalat po lamang at pinag-iinitan po ng kampon po ng kadiliman, dahil nga po ang sanggol, bagamat siya sanggol pa lamang, ay matindi po ang kanyang kinang. Ang kanya pong liwanag ay nakakasilaw. Kaya po sa simula po ng kanyang kamusmusan pa lamang ay talaga pong halos po ang atin pong mahal na Birheng Maria ay tinutugis na po ng kampon po ng, yun nga po, mga mangkukulam, mambabarang, mainit po ang dugo sa kanya. Lumipas po ang mga araw, ang batang Maria po ay unti-unti pong lumaki. At sa tuwing nga po siyang namamasda ng kinikilala niyang ina, bagamat hindi naman po magawang maltratuhin po ng esposa ni Adan ang bata, yung sa damdamin po niya nandun po yung matindi pong pagdadalamhati. Parang lagi niyang hinahanap na nasaan ang aking anak, nasaan ang aking tunay na anak. So sa tuwi pong ang damdamin na yan ay pumapasok sa esposa ni Adan, siya po ay yung naninigas, pati po mga paa niya, at nagngangalit po ang kanyang mga ipin. Siguro po isang damdaming hindi niya mapakawalan. So kaya po si Adan po ay wala pong nagawa, kundi po ang bata pong Maria ay may mga panahon po na inihahatid po niya sa kanya pong angkan sa lolo at lola ng batang Maria po. Doon po siya inihahatid ni Adan sa mga panahon po na talagang napakabigat po sa dibdib po ng esposa ni Adan, na makita po palagi ang batang Maria. May mga panahon at pagkakataon nga po na ang batang Maria, bagamat hindi po niya magawang mamaltrato, ay ibang-iba po ang pagtingin po niya dito. At hindi po naglaon, ang batang Maria po ay nasundan po. Ang esposa po ni Adan ay nagdalang tao. Makalipas po yung halos ilang taon ay nagbuntis po muli ang esposa po ni Adan, at ang kanya pong ipinagbubuntis ay wala pong iba kundi ang dati pong katiwala, tagapangalaga po ng Birheng Maria po.
Yan po ay si Isabel. Ang Isabel po, sa umpisa po ng Hardin ng Eden, ay lahat po ng gamit ng ating mahal na Birhen ay gusto niyang gamitin. At sa higaan po ng ating mahal na Birhen ay madalas po siyang nagpapahinga rin doon kapag wala ang mahal na Birhen. Dahil gustong-gusto po ni Isabel na ang Birheng Maria po ay maging kawangis niya. Kaya ang sumunod pong supling ni Adan at ng esposa niyang si Isabel ay mayroon pong kaunti pong pagkakahawig po sa atin pong mahal na Birheng Maria. So talagang napakagaling po ng mga plano man yan o ano po, na lahat po ay tumubo na po sa paligid. Nandiyan na po si Adan, ang una ding tinuluyan ng ating mahal na Birheng Maria nung umpisa po ng Hardin ng Eden. At sa hindi nga po maipaliwanag, ang sanggol po na sumunod po sa nasupling ni Adan at ng esposo niya ay isinilang po ang isa pong dating malapit din po sa ating mahal na Birhen, ang kanyang tagapaglingkod, ang kanya pong katiwala, at yan po ay si Isabel, na sa panahong ito na noon ay kinilala niyang tagapangalaga at tagapaglingkod sa simula ng Hardin ng Eden, nang tumubo naman siya ngayon sa pinali sa karugtong ng Hardin ng Eden ay bilang kapatid or kinakapatid naman ng ating mahal na Birhen. Talaga pong napakahiwaga po ng buhay. Minsan ang kahirap paniwalaan, pero nagtagpo-tagpo na po sa lupang hinirang po. Nagsisilang na po ang mga dati pong orihinal noon sa Hardin po ng Eden. At nang isilang po ang batang Isabel, ang atensyon po ng esposa ng mahal na Birhen ay lalo pong natutok po dun sa bagong sanggol. May mga panahon at pagkakataon po na ang ating mahal na Birhen ay binibilhan po ng esposa ni Adan ng gamit na panglalaki. Hindi man niya po mamaltrato, kung hindi man po gamit na panlalaki, yung bag niya na ginamit niya nung nasa unang baitang siya, na ang atin pong mahal na Birhen ay pinagtawanan ng mga kaklase niya dahil nga po binilhan po siya ng kanyang ina ng isang bag na panlalaki, at wala pong magawa ang batang mahal na Birhen, hindi gamitin na lang yan. May mga panahon naman po na binibilhan din ang batang mahal na Birhen ng mga kasuotan ng esposa po ni Adan, pero po palaging hindi po angko po sa laki ng kanyang katawan. Minsay parang lola dahil sobrang laki po. Ganun po. Subalit hindi po nagtagal, ang atin pong batang mahal na Birhen ay lumaking napakalambing po sa kanya pong ina, at hindi po naglaon. Ang puso po ng ina ay lumambot din at minahal po ang ating mahal na Birhen ng higit pa po sa tunay po niyang kadugo. Ayun nga po. At yun po ay labis namang ikinagalak din po ni Adan. Dahil nga po, para po sa kanya, wala namang batang inilibing. Kaya ang batang yan, saan man yan nanggaling, tiyanak man yan o ano man yan, yan ay anak natin. Ayun po. Maiksi na naman po yung ating oras. Ang mahal na Birhen po at si Isabel ay nagtagpo sa kapanahunan po bilang magkapatid. Ang dating pangalaga sa mahal na Birhen ay kasama ngayon ng mahal na Birhen bilang kapatid niya, anak ng esposa ni Adan at saka ni Adan at ng esposa niya. Wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Paalam! Mabuhay po tayong lahat.